Yo, what's up? Motopods TV. Ngayon magpapalit tayo ng engine bushing. Kadalasan yan sinasabay na yung rubber link eh. Pero ngayon engine bushing lang muna yung gagawin natin guys, no? Bali ito yung engine bushing guys. Ayan na yung nasa loob niyan. Is napansin ko na may crack na siya yung ibang parts niya. Since nag-wiggle yung motor natin, sumasayaw-sayaw siya kahit patag lang yung daan, no? Lalo na pag may angkas, ramdam na ramdam namin and nakakatakot siyang sakyan, no? Bali, ito yung isang engine bushing sa kabilang tatakpan niya, no? Ayun, no? Ayun yung nut niya. Ito siya. Bali, yan yung isa rin na kailangan nating palitan. And kailangan nating baklasin dyan yung tambucho para ma-access natin yung mismong engine bushing nut. And ito rin yung isa. Bali, dalawang ehe yung tatanggalin natin. Tatanggalin natin tong tambucho. At tatanggalin din natin yung nut ng tambucho para mabaklas natin yung tambucho, no? And itong side skirt, tatanggalin din natin yan. And mas maganda kung tanggalin din yung bangka, no? May tornilyo yan dito, guys, oh. At lang, di ko pala na ano yung flash. Ayan siya, basta may tornilyo yan, kita naman sa camera. Ayan. Sinagay na natin yung flash. Ito yung tornilyo tatanggalin natin para matanggal natin yung side skirt niya, no? Saka yung bangka. Para ma-access natin yung tornilyo ng engine bushing, no? Yung nut niya. Ayan yung nut niya, nakatago yan, may harang yan. Ayan, tatanggalin natin yung mga yan. Yan, bago ang lahat guys, dapat meron kayong engine bushing, no? Ito, papakita ko sa inyo yung pagkakaiba ng genuine sa aftermarket. Itong nabili natin sa kasa mismo is 315 yan. Tignan nyo yung quality guys. Heavy duty talaga. Unang tingin pa lang. Ayan, dumadating yan per piece lang, no? Nakalagay yan sa pakete. Tignan nyo itong nabili ko sa Shopee. Dalawang bushing na siya sa isang lagayan. Tignan nyo yung quality. Ang daming tama, oh. And Honda yan parehas, no? Ayan yung pagkakaiba. Kitang-kita yung pagkakaiba nilang dalawa. And hindi ko na sinakripisyo yung konting halaga lang naman. Nagdagdag ako ng konti para sa genuine kasi may importante yan. Pundasyon yan ng motor natin. Huwag yung titipirin guys. Yan yung pagkakaiba nilang dalawa. And ang mga tools na kailangan natin guys, itong size 14 close range and pwede rin namang open range kahit anong size 14 nyo dyan. Kung anong meron kayo dyan sa bahay nyo. And ang iba pa natin kailangan is ito, size 17 bolt yan. Kontrahan yung dalawa na yan, no? So dapat meron yan parehas para sa bolt saka sa ehe. And nabili natin sa Shopee na special puller, no? Ito nabili natin ng 100 plus lang to, 130 ganyan. Kasi dito natin gagamitin yan sa engine bushing, no, para matanggal natin. Bago ang lahat, kailangan nating tanggalin muna tong side skirt. Gamit kayo nitong Phillips screw para maluwagan tong tornilyo dito. Ayan, pihitin nyo lang pa counterclockwise. And pag maluwag na, kamayin nyo na lang. Ayan, para matanggal siya. Ayan, itabi lang natin guys sa gilid. Huwag nyo iwawala yan kasi importante yan guys. Ayan, pwede na natin siyang baklasin, no? Ang pagbaklas niyan guys is madali lang, no? Bali dito sa taas na part is hatakin nyo lang siya, no? Palabas. Ayan, hatakin nyo lang yung mga lock na yan. May mga clip lang naman yan guys. Huwag kayong matakot. Hatakin yung mga yan. Ayan, hatakin nyo lang, hatakin. Ayan, dito naman sa bandang baba is ibang usapan na yan guys. And dito bandang baba guys is hatakin nyo lang papunta sa... Bali, hatakin nyo siya backwards. Ayan, pag ganun, papunta sa direction na likod. Hinahatak yan, no? Pa sideways, no? Sideways para mas maintindihan nyo. Sideways ang hatak nyo. Ayan, bali, tanggalan natin. Sideways lang natin hinatak. And dito sa mga bandang harapan na ng motor is madali na yan. Hatak-hatak na lang yan. Huwag kayo matatakot kasi mararamdaman nyo naman yan kung mababali na yung pairings eh. Pero hindi yan mababali since makunat yung pairings ng click. Unlike dun sa mga ADB, sa mga ibang pairings. Ayan, kaya huwag kayo matakot guys. Madali naman yan. Hindi kayo matututo hanggat kung matatakot kayo, no? Magbaklas ng pairings, no? Ayan. Sa baba is may dinudukot lang dyan na pin. Tulak nyo lang gamit yung kamay nyo.
Yan guys. Lukutin nyo lang yan kasi medyo matigas lang yan kasi kamay lang gamit ko. Makita nyo naman yan guys, papakita ko sa inyo. Ayan yung itsura niya guys, oh. Yung pin sa baba. Ayan yung tatanggalin natin. Hindi yan na gagamitin ng tools. Kamay lang ginagamit yung pantulak. Downward yung pagtulak dyan. Ayun, tanggal na. Mas maganda kung tanggalin natin yan kasi pag iniwan natin yan dyan at nawala. Kasi gumagalaw nga yung mga motor. Is malala tayong mahirap maghanap ng pyesa. Bibili pa tayo sa Shopee. Matagal tayo mag-order, no? Ayan, hilain nyo na lang. Pwede na hilain yan. Okay. Ayan, hinila na natin. Tabi nyo lang yan, importante yan guys. Huwag nyong iwala, no? Yan, bali na-access na natin yung side skirt. Yung kabilang side naman, same procedure dun sa kabilang side. Tanggalin yung tornilyo. Tanggalin natin yung tornilyo. Itabi lang natin. And ganun din guys. Hatakin nyo lang yung mga pairings dyan sa taas. Ayan. Tutok lang natin maigi para makita nyo. Ayan. Atake niya pababa. Downward yan, no? Para mas madali yung maintindihan. Attack downward dito sa bandang taas. And tanggal yung mga lock ng clip. And dito naman sa bandang baba is sideward naman yung hatak. Ayan, sideward yung hinahatak yan. Yan, no? Huwag kayo matakot na hatakin kasi yan yung tamang paghatak. Pag hindi nyo alam yan, masisira nyo talaga yung lock. Pero dahil dito sa video natin is safe kayong makakapagbaklas ng pairings. Ayun, medyo matigas yan lalo na pag virgin pa yung pairings nyo, no? Hindi kayo masyado nagbabaklas ng pairings. Ayun, no? Ayun, natanggal na rin natin tong kabila. And ang next natin tatanggalin dyan is yung bangka nya, no? Unahin pa lang muna natin tong tambucho. Gamit lang tayo na itong size 10, no? Size 10 na close range. And gamit kayo ng mahabang size 10. Lagyan nyo na extension kung meron kayo ng ganyan tools. Bali, ayan yung tatanggalin nating nut. Dalawa yan. And yung isa kong nut is nalaglag siguro sa daan. Ayan. Pipihitin lang natin yan papunta sa tambucho. Bali, ang pagpihit niyan counterclockwise, no? Pag nasa side kayo ng tambucho ng motor nyo, no? Counterclockwise yan. Ayun, no? Same lang yan pag nag-change oil kayo. Yung rotation yan. Kaya mas madali nyo maintindihan kung nag-change oil kayo, no? Kung di kayo marunong mag-change oil, pwede nyo naman panoorin yung iba nating video dito. Ayan. Pihitin lang natin pa counterclockwise yung nut na yan. Bali sa inyo guys, kung kompleto pa yung nut nyo, dalawa pa. Dalawang tornilyo tatanggalin nyo. Sa akin kasi isa na lang. Kasi nahulog yung isa, lumuluwag talaga yan. Kaya yan yung isa sa mga issue dito. Yan, size 10 yan. Tabi nyo lang yan. Medyo curve na nut yan, no? Bali, next nating babaklasin is itong tambucho. Gamit tayo ng size 14. Tornilyo yan ng tambucho, no? Yung mga tornilyo. Kumukonekta sa swing arm nya, no? Ayan, gamit lang kayo ng impact. Kung wala kayong impact, pwede naman mano-mano. And mas prepare kasi natin impact kasi mas mabilis nga. Pero mas maganda rin kung mano-mano, hindi kayo makaka-loose thread ng tornilyo. Pitin lang natin yung plate pa counterclockwise. Same lang dun sa ibang tornilyo, no? Ayan, hilain natin. Matatanggal nyo na yan guys. Yung pinakatambucho, no? Ayan, no? Itabi nyo lang guys. Kasi importante yung tambucho na yan, no? Huwag nyong itataob yung tambucho kasi may gasket yan. Bali sisingaw yung tambucho nyo pag yung gasket na wala nyo nang hindi nyo sinasadya, no? Next nating tatanggalin is bangka, no? Gamit lang din tayo ulit ng size 10. Katulad dun sa ginamit natin na size sa pagbaklas ng tambucho. Ayan, pitin lang din natin pa counterclockwise. Same lang sila ng procedure. Yung tornilyo na yan, nakita nyo naman kung saan ko tinatanggalin, no? Bali yan yung tornilyo niya, tabi lang natin. And dito sa kabila may tornilyo din yan. Pihitin natin pa counterclockwise.
Yan, pihitin lang natin guys. Yan, iyan na natin para mas makita niyo ang angulo. Yan o. Size, ano yan, size 10. Tabi nyo lang. And, may tornilyo yan dito na isa. Balitat sa bandang kaliwang side, pag nakaharap yung motor nyo, is 3 tornilyo. Tapos yung isa Phillips screw. 2 size 10 na close range saka isang Phillips screw, no? Malikuha kayo ng Phillips screw. Para mabaklas din tong isa. Medyo matigas, kuha tayo ng mas malaking screwdriver. Ito, kuha tayo ng screwdriver guys, no? Mas maganda, mas malaki kasi ay umikot ng maliit. Hindi ako makagat. Yan, counterclockwise yan. Lahat yan, counterclockwise, no? Wala pa naman tayong encounter na clockwise. Ay, may mga ibang tornilyo dyan na clockwise yung ikot, kaya dapat pakinggan nyo lagi yung buong video, no? Kasi pagka nasobrang kayo ng higpit, malulost rin dyan. Yan, tanggal na sila. Ito, meron na tayong access sa isang ehe natin, no? Nakatago yan sa engine bushing. Bali dito sa kabilang side naman, ulitin lang din natin yung proseso. Gamit tayo ng size 10 na close range para maluwagan natin. Bali ito yan guys, yung luluwagan natin. Side din ng bangka yan, no? Ayan. Yan, counterclockwise din. Ayan, tanggalin niya lang. Ito rin, tanggalin din natin yung tornilyo dito. Luwagan natin pa counterclockwise. Bali sa right side naman, pag nakaharap yung motor nyo, is 2 bolts na size 10 lang dito sa kanan side, no? Dito sa kabilang side, sa kaliwang side is 3 yung tatanggalin natin tornilyo. Bali 2 bolt type saka isang screw type na Phillips, no? Huwag nyo kakalimutan yan guys, para pagka nagsuoli kayo ng mga tornilyo is matandaan nyo. Ito na yung bangka, nakalas na natin, no? Itabi lang nandi natin yan guys para hindi mawala, no? Bali ito na yung ilalim ng bangka nyo. Ganyan magiging itsura nyan. Bali itong bolt na to is ito yung engine bushing natin, no? Bali yan, ehe yan. Itong dalawa na yan, ehe yan. And sa kabilang side niyan is yan yung end point ng ehe. Bali may bolt yan na lock na dalawa. Ayan, yung 2 nut. Ayan, bali gagamit tayo ng dyan, ng tools na kanina pinakita ko sa inyo. And dapat preferably mayroon kayo nakatabing jack para mas madali yung trabaho. And kung wala naman, okay lang din. Kasi makakabit nyo pa rin yan kahit wala kayong jack. Itong kuha kayo ng pangkalang sa ilalim ng motor nyo. Kasi once na binaklas nyo yung 2 ehe na yan, is maghihiwalay na dyan yung chassis nyo na nagkukonekta sa engine saka sa chassis. Bali, yan yung nagtisilbing support, kaya nga engine support. Is once na tinanggal nyo yan, yung motor nyo is magdidikit na. Bali, mawawalan siya ng balance. Mas madaling sabihin na mawawalan ng balance. Kasi nga walang structure. Bali, siya yung nagsisilbing pundasyon ng motor natin. Kaya hindi natin pwedeng tipirin yung motor natin pagdating sa genuine parts na itong engine bushing. Wag na kayo magtiwala sa Shopee kasi based sa experience ko dyan is walang genuine parts dyan. Nagtry ako bumili ng chemical parts dyan, engine washing na mamahalin na 380 dalawa. Ang dumating sa akin is peke pa din, no? Kaya mas maganda kung sa kasa talaga kayo bibili guys. Since lalo na pag di kayo sanay sa DIY, wala kayong tools. Magbabayad lang kayo ng magbabayad ng labor. And based dun sa reviews na nakita ko sa Shopee, 1 linggo lang yung tinatanggal yung mga engine bushing nila dyan. Kaya huwag kayo magtitipid sa parts, lalo na sa mga ganito. Kasi safety nyo yan guys. Bali gamitin lang natin tong size 17 dito, no? Na
bala. Pwede tong manual, saka pwede ring impact kung anong prepare niya. And size 14 dun sa kabila para kontrahin to, no. Yan, kaya maluwag lang naman yan, malambot lang naman yung nut na yan. Kadalasan hindi yan stack up, no. Yan, bali tabi natin tong nut na, no. Yung lock niya, no. Bali, same procedure lang din yan sa kabilang ehe. Kakontrahin natin ng 14 and babaril natin ng 17 dito sa kabilang side. Pwede na mano-mano parehas. Ito naman yung tatanggalin natin, no. Bali, yung isang ehe. Ganun lang din, kuha lang kayo ng 17 dito, no. 17 dito sa side na to. And kontrahin nyo lang din ng 14 sa kabila. Mas madali yan kung may kasama kayo. Ay, nalaglag yung 14 natin. Pang-kontra. Ganon din. Kahit wag nyo na palang kontrahin kasi patanggal lang muna. Yan. Tabi nyo lang yung bolt, guys, no. Ayan, no. And ayan, pagka okay na, punta kayo dito sa kabilang side. And kuha kayo ng martilyo o kaya long nose. Pwede rin plies. Para hilain tong ehe na dalawa, no. Left and right yan. Itong ehe dito sa left side o banda dito sa harap ng motor natin is mas mahaba kaysa dito sa ehe dito sa kanan, no. Bali, gagamitin ko dito is martilyo para sikwatin tong dalawa, no. Ayan, no. Huwag nyo, dahan-dahanin nyo lang, huwag nyo persahin. Pakiramdaman nyo muna kung matigas. Kasi baka mabali yan. Mapang-machine shop pa kayo. Yan, okay naman siya, malambot naman. And pwedeng kaya-kaya na natin sikwatin yan. Ayan, gayahin nyo lang yung ginagawa ko, guys. Ayan, after nyo hilain is itulak nyo ulit pa loob. Para natatagtag talaga lahat ng debris niya sa loob. Ayan, gayahin nyo lang yung ginagawa ko. Matapos natin hilain, ibalik natin pa loob, no. And kung malambot na siya, pwede na natin siyang hilain palabas gamit yung kamay. I-roll over nyo lang. Roll nyo lang para mas mabilis. Mas preferably kung sabay nyo siya matanggal parehas, no? Kasi pag isa-isa, mahirap pag yung balance niya. Ito naman, no? Tanggal natin yung pangalawa. After natin matanggal yung dalawang ehe, makukuha na natin tong engine support nyo. Ayan, hilain nyo lang pababa. And sa napapansin nyo, guys, yung rubber link natin nawawala na, no. Ibig sabihin yan is stuck pa yung rubber link natin, natanggal na siya. Nawala siya kasi wala nga siyang kapit. And natatanggal talaga yan normally. Yan yung isa sa mga issue niya. Kaya kailangan natin talian yan paglalagyan natin. Bali, tatanggalin natin tong nasa gitna na to, itong sa mga maliliit na bushing, no. Yan, hindi natin kailangan yan dito sa gagawin natin. And ang kailangan lang natin is ito, yung pinakadulo niya, no. And ang paggamit nito is ipapasok nyo siya dyan, guys, sa butas ng engine bushing. Bali, ganyan yan, papasok nyo. And ang pwesto niyan is ganito, no, yung pinakadulo. Ganyan yan, para matulak niya mahilan niya palabas, no. Ayan, pasok na lang yan sa butas. And higpitan nyo. Higpitan nyo pa clockwise. Ayan. Huwag nyo gagawin to pag mainit yung makina nyo, guys, kasi pronto sa sira. Mas mainit ang bakal is madali siyang mapabali. Ayan, higpitan nyo ng sobra. Gamit tayo na itong size 14 na nut. Bala. Gamitin nyo lang muna yung mano-mano sa umpisa, no. Sa unang pagtanggal niyan, guys, is mano-mano, no, para hindi masira agad. And papakramdaman nyo kung naka-align ba siya. Huwag nyo agad i-diretso na impact yan kung ayaw nyong mapunta kayo dyan graso. Kasi masisira yan, eh. Yan, mano-mano. And silipin nyo kung masisilip nyo sa butas kung nahihila ba yung bushing. And pag sumasabit siya, huwag nyong itutuloy yan kasi masisira talaga yan. Ayan, bali silipin natin kung gumagana ba yung ginagawa natin. Ayan, guys, kung nakikita nyo, ayun, sa butas, yung engine bushing niya is may uwang na, no. Ibig sabihin yan, lumalabas na siya, nakukuha na natin siya. And magandang senyales yan.
And dito, pwede na natin siyang impakin kung maiinip kayo sa mano-mano. Ang pag-impact niyan is clockwise pa din, no? Gamitan lang natin para mas mabilis kasi mahirap yung matagal yan. Titigain nyo talaga na matagal yan. Ayan. Ayan ang pakikita nyo dyan sa butas. Ayun, ini-impact ko siya. Agad may nakaharang, tanggalin muna natin tong wire para makita nyo ng live, no? Ayan. Impakin natin siya, guys. Ayun, pag ini-impact, natatanggal yung bushing, no? Ayan, walang damage yung swing arm natin dyan dahil yan sa diskarte natin na yan. Huwag nyo kakalimutan yan, no? Bali, ito na pala yung itsura ng stock natin na engine bushing after 7 years. Kasi 2019 model yan, no? Ayun yung itsura ng engine bushing natin, guys. Ayun yung orig. Katanggalin natin. Ayun pa lang yung natanggal, no? Ayun, hindi na rin siya maganda kasi may mga crack na rin. Wait lang, i-adjust natin yung camera. Ayun, medyo may alog na rin siya, no? Saka kinalawang na din, no? Ayun siya, guys, oh. And gawin din natin yan dito sa kabila. Same procedure lang din, no? Bali, mano-mano muna gamit ng size 14. Ayan. Huwag nyo agad didiretso ng impact yan, guys, kasi beginner pa lang kayo. Hindi, mataas yung chance na masira niya yung swing arm na yan and malaking abala yan. Lalo na sa labor kay John Gracia. Yung labor doon is mas kasing presyo na rin ng original, no? Kaya mas maganda kung bumili kayong original. Ayan, mano-mano muna. Papakiramdaman nyo kung lumalabas ba yung engine bushing. Ayan. And after nyan, pwede na natin impakin. Bali yan. Impakin lang din natin. Bali, ito na yung mag-itsura ng engine bushing natin sa kabilang side. Kaya siguro tayo nakakaramdam ng ano, no, yung sumasayaw yung likuran nating part. No, may iawang na rin sa taas. Hindi na rin maganda yan. Kasi yan yung nagpapakaimbot-kaimbot sa motor natin, no? Wala, ito na itsura ng engine bushing natin na dalawa. Grabe. Tagal yan bago napalitan. And dito na yung original na ipapalit natin. Saka sa 315 pesos. Bawat isang pakete. Malalaman yung orig yan pagka nakita nyong tag-isa lang siyang nakalagay sa balot. And may code yan. And sa mismong kasa kayo bibili. Wala na kayong ibang pagbibilihan. Kasi pangit yung sa Shopee na nabili ko. Ayan yung peke. 215 lang yan dalawa. And hindi ako satisfied dito sa quality na ito. Kaya wag nyo take the risk dyan sa peke. Kasi pundasyon niya ng motor natin. Kailangan natin yan. Ayun, drop check natin. Mas mabigat tong genuine na nabili natin sa kasa. Isa dito sa quality na ito. Ang daming tama. Sa Shopee lang yan. Bali yan, ikakabit na natin. Grasahan muna natin siya, no? Konting-konting grasa lang. Huwag yadamihan. Ayun, pinunasan ko na pala yan. Kailangan nyo rin yung punasan. Konting-konting grasa lang. Patapos na to, patapos na. Sa pagkabit pala nito, guys, ganun din, same lang. Bali yung bearing is ipapalaman natin dun sa panay ng dalawa. Ayan, o. Yung bearing nandun sa pinakagitna nilang dalawa. Same lang din sila ng positioning katulad sa kanina. Ang pinagkaiba lang ngayon is yung bearing is, yung bushing pala, yung bushing is napagitna na sa dalawang tools, no? Bali ito naman, hihilain naman natin siya papasok. Kanina hinihila natin siya palabas. Ngayon hilain natin papasok. Ang pagpihit sa tornilyo is clockwise pa rin, no? Number 14, same lang yan. Huwag natin i-directa ng impact. Mano-mano muna tayo. Ayan. Minano-mano na natin yan. Impactin na natin ngayon. Pag nakita natin naka-align na siya, no? Ayan. Pagka pumasok na siya and nainip kayo, gamitan na natin siya ng impact, no? Kasi mas malaking tulong tong impact, mapapabilis yung trabaho. Ayan, pag sa tingin niyan tama na siya, no? Kung sakto na siya dun sa pinaka swing arm,
yung lapat na lapat lang katulad sa dating posisyon niya is ito bali pagka sa tingin yung fit na siya sa swing arm natin is pwede nyo siyang tanggalin na yung special tools natin, and saktong sakto na yan guys. Lapat na yan. Ayan, all goods na yan, and same procedure din yan sa kabilang side Yan, same procedure yan dito sa kabila ipapalaman natin sa dalawang special tools natin yung yung pinaka bushing, ipasok natin sa butas, and saka naman ulit natin hihilain pa loob same lang yan, same lang yan. Ano mo pagkakaiba niyan, imano-mano muna natin, and pag sa tingin natin swak na, kung naiinip na tayo, saka natin impakin yan yan, in-impact ko na rin pero kung wala kayong impact, no choice kayo kundi magmano-mano. Yan. Huwag mo yan ito magilid kasi yung makina yan, sakto lang din yan katulad ng dating pwesto niya kung lumagpas kayo, okay lang yan, pwede naman niyang hilain ulit saka ipasok na lang ulit. Bali nga lang, magmamano-mano ulit kayo. Kaya kailangan bantayan nyo talaga na hindi siya sumobra. Ito rin yung kabila, sakto lang din yan. Bali babalik na natin tong dalawang ehe dito. Bali isalpak nyo yung swing arm na yan, I mean isalpak nyo yung engine support sa dati sa kanya ipasok ulit yung ehe. Kung paano nyo binaklas, ganun nyo lang din ibabalik. Ayan dito sa part na to medyo mahirap to kaya kailangan nyo ng katulong, o kaya pag wala kayong jack kailangan nyo kalasin yung shock, pero most of the time di na yan kinakalas saka hindi siya advisable kalasin kasi mas lalo kayo mahihirapan. Ako may jack ako, iniram ko lang to kaya umaangat yung motor na yan. Matutulak tong yung engine support natin, pwede natin siyang itulak pataas para hindi tayo mahirapan ipasok yung ehe, kasi once na hindi pantay ang engine support natin doon sa swing arm is mahirapan tayong ipasok yung ehe. Kaya mas preferably kung mag-invest kayo ng jack, o kaya kung may jack naman kayo or pwede kayo manghiram, mas maganda para less hassle, and 5 minutes nakabit na natin yung ehe na yan. Ayan, itong ehe na mas mahaba is sa likod yan, I mean sa harapan, and itong sa ehe na maikli is sa likod ang bahagi ng motor yan. Una ko nang pinasok yung harapan, and pangalawang pinasok natin ehe is yung likuran kasi standard yan ayan, napasok na natin parehas unahin yung ipasok yung harap bago yung likod. Ayan siya, napasok na natin siya guys. Mali ang gagawin na lang natin dyan guys is idalak natin gamit yung nut, itong dalawang nut na yan. Ibalik natin yung nut, size 17 yan Oops, nalaglag pa. Ayan, ibabalik natin sila. Ganun lang yung kadali guys lalo na kung may jack kayo, para hindi na kayo mag-abala ng tao na tulungan kayo dito. And kaya nyo naman diskartehan yan guys, lalo na pagka kahit baguhan kayo, nag-DIY kayo. Kasi dati napasok ko naman to nung walang jack ngayon kasi mas gusto kong gumamit ng jack para mas madali hindi ako ma-hassle. Ayan, all goods na. Sikipan na lang natin yan. Yung pagsikip niyan guys saktong sakto lang din kung paano niya siya tinanggal. Ayan, sikipan natin maigi yan, lalo na itong nandito sa harapan or dito sa right side na nut natin sa screen Isikapan ko maigi yan para hindi talaga gumagalaw-galaw yan, hindi sumasayaw-sayaw. And itong nandito sa bandang kaliwang screen natin or dito sa bandang likuran ng motor natin na bolt, sakto lang dapat yung sikip niya dyan kung paano niya siya tinanggal kanina. Kasi once na nasobrahan yan sa pagsikip, masira lang din yung kinabit nating engine bushing. Balitama na dyan yung yung madikitan niya yung pinaka-rubber ng engine bushing natin Ayan, masyado nang mahaba yung video natin guys. Ihiwalay ko na lang yung ibang video kung paano natin ibabalik yung pairings Huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe guys. Thank you guys.